Ay, magandang hapon na mga bossing. Ay, hanggang ngayon ba naman ang pinag-uusapan pa rin itong si Sara Duterte kung sinong itatapat sa pagkapangulo. Putik ko. May magbigay tayong reaksyon dito. Robredo Tulfo, tandem likely challenger kay Sara daw. Robredo Tulfo. Ba yan? Pakinggan natin. Political analyst ito, si Alan Herman o kasama nila. Christian Isguera sa kani maraming sa 4 alas nila Secretary Ronald Llamas, no? Pakinggan natin. Usaping politika po tayo. Di ba ito naman yung gusto ninyo, mga usapang politika, yung tipong pag kayo'y nagbangka sa pagtitipon-tipon Kakasawa na rin. Usapan politika to. po na magkakapamilya, magkakabarkada. Anong pinag-uusapan? Politika. Sir Alan, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. At good morning, Gising Pilipinas. Lahat kayo. Ito na, exciting times na tayo. Exciting times na tayo. Andito na tayo. May mga frontrunner nang nag-declare. Oo nga biglang parang na-energize lahat, nung Kanina lang ito, 7 hours ago. At meron 33,486 views. So maraming may interest, no? Tuloy. biglang nagdeklara ng kanyang presidential ambition si Vice President Sara Duterte. Tanong muna, as a strategist, was that a good move o mukhang delikadong move yun? Ako, good move on two fronts. No? Siyempre, tayo political strategist, campaign strategist tayo. Medyo PR ang sagot ko dyan. Good move and bad move. Double-sided yan, Idol Alvin. No? On one side, it's a good move dahil nakuha niya yung tinatawag nating narrative control. Nabago niya yung kwento. Ang nangyari dyan, from isang vice president na medyo nagugulpi-gulpi, na medyo inaakusahan, na iba niya, naging ano siya ngayon, leading presidential candidate. So biglang lahat ng tao ngayon, pag pinag-uusapan si Vice President Inday Sara Duterte, ang tingin sa kanya ngayon, mula nag-declare siya, hindi na, ay ano kaya mangyayari sa mga akusasyon? Ay ano kaya mangyayari dun sa confidential fund? Ako, magkakahiring na. Ngayon, ang mga topic, paano tatalunin si Inday Sara Duterte? Sino kaya ang makakatalo sa kanya? Biglang na-shift ngayon to leadership. Tapos on the other end, good move din yan dahil nagawa niya yung tinatawag natin sa industriya namin na hanging a negative sa kanyang mga kritiko. So ngayon, kahit anong ibato sa kanya, kahit anong batikos, pwede ngayon niyang sabihin. Kaya ginagawa sa akin yan dahil nagdeklara ako, politiko lang ito. Sinusubok. Hindi, dati na yan. Dati naman na yan, Idol, na hindi pa siya nagdideklara. Dati sinasabi na niya yan na siya ay pinipolitika lang. Mga walang ebidensya. Wala raw ganito, mga ganon. Yun lang yun, no? May sinabi pa nga yan na hinihintay lang daw niya kung kailan siya kukulungin, diba? Kaya lang, wala daw silang maipakitang ebidensya. Puro pinupolitika siya. Yan ang mga sinasabi niya, mga friend, no? Sabi na ni Idol Alan Herman na kung sino ang itatapat, Robredo Tulfo, pag ako nakakarinig ako ng mga ganyan, kung sino itatapat dito, nawawala na ako ng pag-asa Bakit? Ang katapat talaga nito, mga friend, impeachment. Kung ganyan ang mga pinag-uusapan na nangunguna siya sa survey, mga ganito, puta. Wag na niyong impeachin. Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan. Dapat ito, ang pinag-uusapan ngayon, ang lakas naman ng loob mo para ka magdeklara na daming kawalang ang ginawa mo sa bansang Pilipinas. In the sense na, isa ka na bang pro-China ka pa? Tapos, ang kapal na mukha mo, nangunguna ka pa magdeklara na ikaw tatakbong presidente. Di ba? Tapos, ang pinag-uusapan, kailangan, para matalo raw to, kailangan matibay daw ang ilalaban. May titibay pa ba sa impeachment? Ibig mo sabihin, kaya kayo naghahanap ng kalaban nito, makakalusot ito sa impeachment? Yun lang yun, Di ba? Dating na-impeach na nga yan, sinalo lang ng 4th with na Senado, at saka ng Supreme Court, di ba?
Impeach na yan eh. Oh, sobra-sobrang na-impeach na yan. Ang daming 200 mahigit ang kongresistang nag-impeach dyan. Oh, pagdating sa Senado, binaboy lang yung forthwith, naging forthwith. Oh, di ba? Tapos, dinala sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, mga bobo kayo dyan, ang constitutional kayo. Maghintay kayo. O, ngayon, nung nagdesisyon yung yung Supreme Court, wala, hindi nila binago yung kanilang desisyon. Walang nangyari sa MR ng Kongreso na ganito, wala. Tinabla ng Supreme Court. Basta, ang constitutional kayo, tapos. At naglatag na ng kung ano-ano na patakaran, na bagong patakaran ang Supreme Court para sa isang impeachment na parang dadaan nga sa butas ng karayom. Di ba? Ganun nga nangyari rin eh. Mantakin mo ito, mga boss. Ito na naman tayo, paulit-ulit. Yan at paulit-ulit kasi napapanood natin eh. Oo. Pag ito hindi na-impeach sa Kongreso, kasi kailangan 108 votes ba? 105 para ma-impeach ito, no? Itong Sara na to, no? Ngayon, kung sakaling may impeach ito ng Kongreso, pupunta sa Senado. Doon na magkakatalo ngayon, di ba? Dito malalaman na ninyo kung sino yung mga kongresistang para sa bayan, para sa tao, na nagsiservisyo sa tao, o nagsiservisyo sa Duterte. Ganon din sa Senado. Kasi paano mo pabubulaanan yung mga 112 million ginastos sa loob ng 11 days, minura, pinapapatay yung presidente, pinagmumura mga... paano mo yan? Paano mo tatablahin yan? Sige nga. Maliban ako talagang ikaw napakakapal ng mukha mo na politiko. Lantaran ho yan eh. Pag hindi yan na-impeach, sinalo yan, o whatsoever, botohan kumampi dyan, putang ina. Mantakin mo, kung may impeach sa Kongreso yan, dadali sa Senado. Sabihin na lang natin, 105 nga, o 108 na kongresista ang bumoto na yan in-impeach ng Kongreso. Pupunta ngayon sa Senado. Yung 100 plus, tatablahin ng ilang gago doon sa Senado. Sabihin na natin, 15, o ilan ang 24 lang yung senador, di ba? Tatablahin mo yung mahigit 100 kongresista na umimpeach dito. Paliliwanag mo yan kung bakit mo sinasabi sa Senado na hindi dapat ito i-impeach. Ganun kakapal ang mukha mo. At ang tatablahin mo na politiko ka, yung bawawalang bisa mo, patablahin mo yung pagbabanta niya bilang isang vice president sa buhay ng Pangulo, saka nung asawa niya, saka nung ni Romualdez, tatablahin mo yun, babaliwalay mo yun. Remember, isa lang ang lulusot na articles of impeachment, impeach na to. Kadami nung pinapile. Yung kay Trillanes pa, yung pag nanakaw niya, pera, mga Mary Grace Piatos, karami. Kaya, sabi nga ni Auntie Claire, itong pagkakapile nito, ng kandidasi nitong si Sayad, irrelevant. Hindi na dapat pinag-uusapan pa. Diba? Kaya na pinanood ko si Prof. Cielo Magno. Hinimay niya to yung mga pinagsasabi nito na kaya siya tatakbo dahil lubog sa baha, mga rito ganito, naghihirap. Ang tanong ni Prof. Cielo Magno, ano ba ginawa mo sa pag-upo mo sa ilang taon bilang vice presidente at bilang DepEd secretary? Ano ang ginawa mo? Yun. Ako, wala akong alam na ginawa nito kung hindi nagkudita to maisog, puro maisog, kung ano-anong pinagagawa nito. Humingi ng pera, humingi ng 100 bilyon, hindi naman binigay sa kanya. Tapos ngayon, daldal to. Tapos, ganyang klase,
Puti. Ganyang klaseng kandidato. Hahanapan ninyo ng, bakit? Ano may, ganon na ba kabobo talaga ang butante ng Pilipinas? No? Ganon na ba kagrabe ang katangahan ng mga Pilipino para iboto ito, ganitong klaseng kandidato? Oh, di ba? Oh, eto oh. Gaano kakapal ang mukha nito? Anong inaasahan nito? Maliban na kung talaga nakakamada na nga. Kagaya nga, mantakin mo yung putangin ng survey, hayop. Oh, nakakamada na. Kita kakamada na talaga. Di ba? Oh, ito siya oh. Si ito. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clap. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clap. That was, Matangin mo to. Ito yung mata ah. that was, I think, the reason why it took a long time for people to start clap. That was, I think, the reason why. Putang-ina. Ano ba yan? Ah, ito pa. Proverbs 19, verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Proverbs 19, verse 21 states, "Many are..." Nanginginig pa yung boses eh. Proverbs 90 yan. Hindi ka nahihiya to. Putang-ina talaga tao to. Oh, ito. Yung survey na yan. Oh. Ha? May duda ang palasyo sa isang survey kung saan malaki ang agwat ng net satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pinakauling survey ng social weather stations, nakakuha si Vice President Sara Duterte ng plus 28 net satisfaction rating. Pinakamataas sa mga opisyal ng gobyerno. Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang... Tangina, ano nagawa mo para sa bayan? Para sa China? Anong kapal ng mukha nito? Paniwala ko. Kaya ganyan yung survey ko, tinitingnan nila yung nagawa ng isang sa bayan. Anak ng puta, ano ba yung nagawa nitong gagon to? pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. Pero tila hindi matanggap na Malacanang ang resulta ng survey, lalo't naikukumpara ito sa negative 3 net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tanong ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Putangin na survey yan. Dapat itong mga surveyor na to, putangin na to, hinuhuli. Sa totoo lang. Fake news eh. Diba? Nanggugulo lang sila. Diba? Oh. Ano sabi ni Anti-Claire? rating ng bise. Kung ang susunod mong katanungan is sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dapat. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan na ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Dagdag ni Castro, So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilin lang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho. Ang kaso diyan nga ibinabase yung lalabas sa eleksyon sa survey Diyan ibabase nitong bibilang ng boto na makina. Diyan ibabase sa survey. Kagaya ng nangyari nung nakaraang taon. Takin mo yun. Hindi umadalo ng mga debate. Putang ina, pagdating sa survey, ang puta talaga overwhelming yung dalawa. Yung unit team tandem. Ha? Pag samasamahin mo man yung boto, yung survey, lahat ng mga kalaban nila, hindi aabot sa kanilang, ganun na nangyari mismo. Nung lumabas, ang bilangan ng Smart Magic, di ba? Wala, tuloy. Sino ang hindi? hinihinga namin ang reaksyon dito si Duterte at ang SWS. May po na rin si Vice President Duterte sa Mag-solve
pinakamurang data sa Shopee. Nang tanungin tungkol sa 2028 presidential elections, Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat. Anong ginagawa mo? Tanga. Ibig mo sabihin, kung lumubog na sa basura, wala kang kasalanan sa mga nangyayari. Hindi mo nga mapaliwanag, gusto mo dinala yung mga ninakaw yung pera sa DepEd. Ha? Mga confidential fund mo. Tapos kung magdadaldal ka, kala mo, napakalinis mo. Putang ina, ang klaseng, ano to, putang ina. His Excellency, pinanonood mo na lang beto. Tapos eto, ang magiging pangulo dahil sa katangahan ng mga sumusuporta rito sa gobyerno. Hindi mai-impeach itong ganitong klaseng anak ng puta. Dapat gumalaw ang taong bayan kung sakaling magkakaroon nga ng walang yaan dyan. Dapat magkaroon tayo ng parang kagaya na nangyari kay Erap. Panalo si Erap sa Senado, pero yung mga natalong senador ay nag-walk out, and the rest is history. Dinala nila sa kalsada. Dapat ganun. Oo. Kung sakaling bababuyin itong mga senador na to, ang magiging desisyon ng Kongreso na ito ay impeach na to. Ang mabigat, baka pati Kongreso, magka-late yan sa Kongreso, anong gagawin ng tao? Kung pati sa Kongreso makalusot ito. Pero ako, hindi ako naniniwala na lulusot ito sa Kongreso. Kung lumusot si His Excellency, ito hindi. Kasi dating na-impeach na nga ito eh. Hindi naman siguro ganun kakapal ng mga pagmumukha nitong mga kongresista na to, na para dating inimpeach sila, ngayon paliligtasin nila. Di ba? Yung sa Senado, doon tayo mag-aantay kung gaano kakapal ang mukha nun para i-acquit ito na inimpeach ng Kongreso. Di ba? Tuloy. Ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. So, yun yung... Oh, His Excellency, korupsyon daw, lubog na tayo. Ipapris mo na lahat ng ali-arian nito dahil di mga 88 million lang daw ang salin nito. Tsaka 37 million daw yung sa tatay nito. Asan na yung 50? Ang ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na. Yan na nga nangyari. Meron ba bang maayos na gobyerno mula nung naupo yung tatay mo? Ha? Yung maayos-ayos naman yung gobyerno ni Pinoy ah. Ilan lang nga yung inutang ni Pinoy. Maliban sa inutang nitong ama nito. Binaboy nitong Duterte ang gobyerno. Pinamunuan tayo ng sindikato. Ng Davao Mafia. Hanggang ngayon, ang gwardiya yata nito, sariling gwardiya nito. Vice Presidential Security Group, meron siya sariling ganun eh. Bukod doon sa Presidential Security Group, siya meron siyang Vice Presidential Security Group. 450 lahat dati. Ewan ko nga, 350 lang yata pinasusweldo ng gobyerno para bantayan to. Spare tire. Gaano ka-spoiled to? Sobrang spoiled na to kumpara mo kay BP Leni Robredo. Pero hindi ganitong kahayop yung nagtrabaho si BP Leni. Eto, namamasyal lang ito eh. Maski may bagyo, nandun kay Taylor Swift sa Germany. Ang putang na, patago pa. Iniwan yung bansa. Tapos, nangunguna sa survey, eto. Putang ina, anong klase? Bayan. pinalagan niya ng Malacanang. Masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Anong bulag? Anti-clear. Anong bulag sinasabi mo dyan? Talagang, ang tingin niya sa kay Bongbong, talagang walang kwenta. Dahil siya raw, tingin nga nila sa sarili nila, magagaling sila. Tingin nga nito mga Duterte na ito kay Bongbong, bobo. Hindi nakapagtapos. Ganun sila dire-diretso naman ng mga bunganga nila eh. Hinahamon pa nga ni Pulong ng debate ito si Bongbong eh. Diba? Dahil sabi ni Pulong, hindi naman ako matalino, pero hindi naman ako ganyan kabobo. Ang putang ina, tignan mo, kadimonyo yung mga putang to. Mukhang hindi may hirapan yung gobyerno na to dito kay Bongo.
Hindi raw siya susuko. Ay, hindi susuko. Hindi raw siya mag-a-absent kagaya ni Bato. Oh. Ito pa natin, ha? Hindi raw natatakot si Senator Bongo matapos siyang pangalanan na co-perpetrator o kasabwat sa Duterte drug war. Git ni Go, wala siyang balak umabsent sa Senado. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Kung si Senator Ronald Bato de la Rosa panay ang absent mula nang umugong ang umano'y ICC arrest warrant laban sa kanya, si Senator Bongo naman present pa rin sa sesyon ngayong araw at wala raw siyang balak umabsent kahit makabilang siya sa 8 pinangalanan ng International Criminal Court na co-perpetrators o kasabwat umano sa Duterte drug war. Importante rito, dapat clear po. Dumaan sa tamang proseso. Hindi naman po ako takot dahil wala naman po akong kasalanan. Sa kabila ng posibleng pag-aresto, tuloy daw sa pagtatrabaho si Go. Yan naman po ang aking sinumpahang tungkulin bilang senador. At hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay ko ng 27 million Filipinos. Oh. Interpol. Nasa kamay nyo na yan. Oh. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, hindi pa sila nagmi-meeting tungkol sa posibleng arrest warrant kina Go at De La Rosa. Sa ngayon daw kasi wala pa namang impormasyon kaugnay nito, kaya wala pang dapat pag-usapan. E paano kung mauwi nga sa arestuhan ang dalawa? Sagot ni Soto, I'll cross the bridge when I get there. Wala pa naman natatanggap si Senator Bongo. As a matter of fact, Senator De La para sa natanggap eh. Siguro nagwo-worry lang siya. So wala kami pinag-uusapan. nauna nang sinabi ng isa pang leader ng Senado na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na dapat na bumuo ng konsensus ang mga senador kaugnay sa posibleng mangyari kina Go at De La Rosa. Habang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sinabing may binubuo silang resolusyon para magpahayag ng sense of the Senate na respetuhin ang ating mga korte dito sa Pilipinas. Hindi raw pwedeng basta iasa na lang sa ICC ang issue, gayong gumagana naman ang ating mga local court. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Nagbabalita mula sa... Hindi naman basta dinadampot, isineserve yung warrant of arrest. Ano ba naman, Cayetano? Hindi nga nakapagsampa rito sa korte rito eh. Oh, kaya doon nagsampa. O ngayon, tapos na ang investigasyon doon at pinatatawag na yan dyan. Hindi naman inaaresto. Dahil wala pang iniimbitahan lang doon. Dahil napangalanan na nga yan eh. Na mga kasabwat yan. Yun lang naman yun. Bakit ba hinaharang nyo? Sa totoo lang, ano, yung mga boss, yung maharang dito, no? Yung mga nagbibigay ng proteksyon dito sa mga pinangalanan na to ng International Criminal Court na naggagaling-galingan kayo na sinasabi nyo na may batas dito, putang ina, bakit hindi nyo sinampa ng kaso? Wala naman nakasampang kaso dito. Meron na sumasampa, hindi naman nagpo-prosper, na hindi iniintindi. Kaya sa international, sa totoo lang mga friend, si Pinoy yata ang nag-member dyan sa International Criminal Court na yan. At pumirma ang mga senador at saka mga kongresista. Napayag sila na maging membro ng si His Excellency nga, signatory pa dyan diba? Ng International Criminal Court. Bakit niya isip ni Pinoy yan? Kasi nga, naisip ni Pinoy yung nangyari nung panahon ni Marcos Sr., na maraming namatay, marami ring disaperisados, no? Hindi yata nakuha yung ng hustisya. Walang kaya inano ni Pinoy. Oo. Ganun. Kaya naman kumalas si Digong dahil siguro nabulungan si Digong. Putang miyembro tayo ng Oy! Yung pag-miyembro, siya lang ang kumalas yata Hindi naman yata dumaan sa Senado, saka sa Kongreso na umaalis na tayo sa ICC bilang member ng ICC. Kasi nga anong panahon ni Digong, lahat na sabihin ni Digong, puta na, tuloy. Pagkapanalo niya. Michael Yang, ikaw ang aking economic advisor. Baliw na kibuloy, ikaw ang aking spiritual advisor.
Lahat na, mga senador. Tapos ito na, binigyan na ng magagandang pwesto yung mga generals. Dinoble sweldo, ginawa niyang tauhan niya ngayon, yung mga pulis, mga militar. Siya ang ginawa niyang mga bataan niya, di ba? Ito sa Rappler, si Liam Buano. Will we see Rodrigo Duterte for his ICC? Siya. Hi, I'm Lian Buon and I'm reporting here from The Hague. Behind me is the International Criminal Court. At yung latest twist nga to this saga ay nung Wednesday nagpadala si former President Rodrigo Duterte ng sulat sa ICC na ayaw niya raw humarap in person sa korte sa Monday sa hearing niya. Yung dahilan niya, hindi niya kinikilala yung korte at mahina at matanda na raw siya. Sabi rin ng abogado niya, he forgets things just minutes later. This garnered quick reaction from the political opposition. Sabi ni Congresswoman Laila De Lima, parang nagdradrama lang naman daw ang dating presidente. The judges only have until tomorrow to decide dahil Lunes na nga yung pre-trial hearing. They could either allow Duterte not to attend in court in person at hayaan na si Nick Kaufman na lang ang represent sa kanya, or they can deny the request and order Duterte to appear in person on Monday. The judges now find themselves asking this question kung papayagan ba nila si Duterte na wag mag-appear dahil mahina na siya, when in fact they have ruled based on independent findings of medical experts na he is fit to meaningfully participate in his pre-trial. Another key feature of the Duterte case at the ICC is the constant support that he receives from Filipinos all over the world. I'm Michelle Abad and we are at Duterte Street. It's the informal name for this cordoned-off area right outside the ICC's detention center where the former president is detained. It's empty right... Puta, gaano ka pala mukha nito mga puta na ito. Nagdeklara ng Duterte Street ng mga puta. Ay, Now, we only have a few Filipinos here today that we chanced upon today, but starting on Monday, we are expecting a lot of Filipinos from the Netherlands and beyond to be coming here to support the former. ayun o. Yung supporter na baliw, ayun o. Ayun o. Inaakap yung si Duterte na karton. Anong klaseng katangahan to? Diyos ko. Tagin na kayo. Ayan o. Kinikis pa o. Ayan o. Nakaupo. Tapos kinukul. Inaano pa nila to. Lalagyan pa nila ng coat para hindi raw lamigin. Putang ng kabaliwan yan. Totoo. President as he faces his confirmation of charges hearing at the ICC. Nakakalungkot. Talagang... ito pa isang baliw o. Nalulungkot daw siya. Putang ng mga ito. Ano to? Nagsacrifice siya para sa bansa natin, tapos siya nang giganti sa kanya, tapos dinala siya dito hanggang sa katandaan niya. Hindi nila naramdaman na matanda niya, kung sa kanila nangyari yan na matanda na, o ano ang ano nila. Bugok! Kung yung anak mo napatay sa drug war, anong masasabi mo rin? Anak ang putang ina ninyo, puro kayo mga siraulo. No, mapapamura ka, di ba? Matanda na yung hayop na yun. Walang alam. Wala siyang alam. Basta ang alam niya, si Duterte, santo. Gonna be sending you live updates from The Hague, from the International Criminal Court, and we'll be having an Ask Me Anything session tomorrow with the ICC spokesperson. 539 victims will be participating in the case, pero yung mga abogado lang nila or mga common legal representatives for victims or CLRVs lang yung maririnig nyo. There will be no witnesses at this stage. After 4 days of hearing next week, the judges will have 60 days to decide kung tutuloy ba sa trial or ibabasura na ang kaso. This is a historic pre-trial that's severely dividing the nation, and it's also a test to this very vulnerable court. 4 days to go at hearing na ni former President Rodrigo Duterte, pero ang tanong ng bayan, makikita ba natin siya? Hi, I'm Lian Buon and I'm reporting here from The Hague. Behind me is the International Criminal Court. At yung latest twist... Ayun na, no? Sabi ni Lian Buon, meron daw ilang araw na lang kung ibabasura o itutuloy. Ganyan. Siyempre tuloy yan. Posible namang ibasura yan, di ba mga boss? Tuloy na yan, walang ano, hindi natin alam kung anong gagawin pang mga drama ni Digong para hindi yan matuloy. Pero mukhang pag
yung mga drama ni Digong ay lumusot at hindi yan na tinuloy, putang na, ganun na lang itong gagawin lahat ng mga nakakulong dyan. Magdadaradarama na lang sila. Magiging inutil na rin yung International Criminal Court na yan. Nasangay ng international pa naman yan, di ba? Yun ang ating kaabang-abang, di ba mga bossing? Magkulab na po tayo. Basta ganun na lang mga boss. Pag ito hindi na-impeach, tapos na ang Pilipinas. Oo. Pag hindi ito na-impeach ha, at nakapag-file ng candidacy, tapos na ang Pilipinas. Baka mangyari na nga ako ang hindi dapat mangyari. Oo. Poring Peña, shout out. With PM Idol, dapat kung ganun, sabi nga ni, nabalit na, ko kaya, dapat magkaroon na ng military takeover. tayo, putang ina yan, iuupo mo yan, baliw. Poring Peña, shout out. Kahit di dumalo, tuloy pa rin ang basa. Mabubulok na siya sa kulungan. At huwag nang pagbigyan ng korteng mga Duterteng sinungaling. Totoo yan, Poring. Jokiano, shout out. Kahit di siya dumalo, okay lang dyan. Naman sila mabubulok. Hintay na lang niyang garapon na paglalagyan sa kanya. Totoo yan. Joselito Mabait, shout out. Kalatibaya, shout out. Jan Dimango, my friend, shout out. Michelle Edwin, shout out. Mike. Good evening, Kasani. Batutain mo na ang uso ng mga boplax na yan. Kasani, batutain mo. God bless your family. God bless kalat niya. Chupista Bunao. Ay nako kuya. Sa ngayon, ang bansa lang po natin ang may katawa-tawang hustisya. Totoo ka. Sa ating bansa, grabe sobrang kahihiyan na mga inaabot natin sa buong bansa. Grabe, kainday Sara Pusit. Saan ka pumuha ng kapal ng mukha mo? Manira ka ng gobyerno at tapos magdideklara ka na tatakbo ka sa pagkapangulo. Marami siyang pinagkukunan ng kapal ng mukha. Manang araw siya sa tatay niya. Butang ina. Chupista Bunao. Hoy Sara, kung ikaw ay natatakot sa kinabukasan ng mamayang Pilipino dahil sa korupsyon, kami naman natatakot kung ikaw ang magiging pangulo kasi ibebenta mo lang ang Pilipinas sa China. Yun yung mayayari rin. David Allen Mendoza, siyang tunay po ka-warriors. Diba? Meryl Lebron, shout out. No skipping ad, sabi niya. 3J Shop, shout out. Ako rin, Sir Rox, no skipping ads. Ang ginagawa ko, I turn off my laptop, keep it on while nakikinig naman ako sa aking iPhone. Di ba smart ako, Sir Rox? Talaga naman Smart ka talaga. Kaya lang, talo ka nung balat mo sa paa. Yung balat mo sa paa ang nasusunod Pag kumati yung balat sa paa niya, hindi ko saan dinadala siya Lembrado Ludovico. Blessed morning, Karox and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Di wag kang dumalo. Ano bang pakialam ko sa'yo? Basta nariyan ka na dyan, ka na matotodas, leche, Kaya nga. Wala naman Ano depends? Parang si Sayad, paano makakaano sa impeachment? Sige nga. Tangina, liwaliwanag ng mga ebidensya, putangina. Parang yung tatay niya rin. Lamang lang yung tatay niya kung sa ebidensya at pag-uusapan para makumbik, ma-impeach, mga ganun. Lamang yung tatay niya siguro ang dalawang paligo niya kay Sayad. Halos parehas Paano paliliwanag yung katakot-takot na putangin ng recipient nung confidential pati Mary Grace Piatos, mga si Chiria, Giselle Jokno, Marian Rivera, putangin Librado. Ikaw naman, Sara Sayad, kaya lang gustong tumakbo pagkapangulo sa bansa. Kung sakaling manalo, di ibebenta mo na sa Pilipinas sa China. At sinong siraulong investor ang papasok sa Pilipinas sa bae para na silang kumuha ng bato na pinukpok sa sarili ng ulo. Gaga, tarantada, magpatuka ka nila sa ahas. Baka ni ahas, ayaw tukain itong putanan to David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Kagaya nga po ng nasabi ko noon, dapat po ay umaten si Digonggong sa confirmation charges niya para doon siya magwala at magsisigaw na walang jurisdiction ICC sa kanya
para ipakita sa buong mundo na hindi ka duwag at manduduro lang. O, diba? Duwag yan. 3J Show po. Ikaw na nga kasi, sabi ni Atty. Kaufman, magpretend kang mahina at medyo nakakalimot ka na para kaawaan ka ng judge. Pero tama naman dyan. Dapat ipakita ni Gong din na tigasin siya. Then siya susuko at tapang at tao siya. Viva Las Pilipinas, dapat ang peg niya. Totoo yan, 3J Show ka. 3J Show ulit. Ay, nga pala, di ba sabi niya, sasampalin niya raw ang mga ICC? O yun nga, pagkakataon niya na ito, manampal bawat judges, o di ba? Ay, napakagandang YouTube content niyan ng mga DDS check, sasabog ang internet niyan. Paldo-paldo ang mga DDS. Kaya dapat advisean ng DTS si Gongs din na pagsasampalin ng ICC total. Nakakulong na rin naman siya. Di na rin naman siya makakalabas. What does he got to lose? Wala, di ba? Totoo, wala naman talaga siyang pagmumurahin niya na, di ba? Diretso. Pakain niya na sa pating, mga ganun. Saka nga pala, pwedeng defense niya, yung nasisiraan na siya ng bait, di ba? Ang gandang content. Yun nga, ariba. Yun nga, di ba? Tanga-tanga to si Digong. May pasulat-sulat ka pa, gago. Kaya sumulat, basta ayaw mo. David Ali Mendoza, ay naku, Karox. Kapag naging presidente si Sayad, pakakawalan lahat niyan. Ang mga naipakulong ni BBM, unang si Pacquiao, Dismaya, Tombong Villa, Alice Goat, iba pa. Makakabalik sa Rexyoke at Pilipinas. Uunlad na naman ang kalakal ng droga sa ating bansa. Sinabi mo pa, David, lahat yan, balikan yan. Antakin mo, baka si Maharlika ang papalit kay Anteclair Castro. Tak-ina dyan. Sila Eric Celes. Anong klase Malacanang yan? Utang na. Talo pa niya na Manila Zoo. Pag nagkataon, putang ina. Puro halimaw ng laman yan. Di ba? David Ali Mendoza ulit. Karok, sumakit po ulo ko doon sa ipinakita ninyong speech si Sayad. Yung pong in life, you should have a plan A, plan B, plan C. Di makapagsalita ng diretsong English. Nakakahiya yan kapag na-interview ng foreign media. Bakit siya magpapa-interview? Hindi siya papa-interview No comment. Yung sasagot niyan. Yun ang alam na alam yung English. No comment. Alejandro Vidal. Harox, si Sayad takbo habang may lupa. Ilan bang didilis na may sayad na boboto? May libo pa ba? Ang tanong, maka 1 milyon kaya na boboto sa daming kahihiyan na pinagkakalat niya sa interview. Mario Joseph, good luck, Lustay. Karox, God bless your family. Add friends mo na lang ako. Karox, thank you. Oo naman, paano kita ma-add friend kung hindi ka subscriber mo ba ako? Di add kita. Yan din ba, Alejandro Vidal? Di ba? Pastor Joffrey, shout out. Rodelio Alpilor. Hello po, Sir Rox. Talagang kakaiba. Tambalustay, kapal ng apog. Maganda nangyayari sa gobyerno ni BBM. Talagang di natatantanan mga Duterte. Salamat, Sir Rox. Ingat po. God bless po. God bless, Rodelio, ha. 3J Show po. Kasi mga kampon ng mga kadiliman, ayaw nila ng liwanag. Ayaw nila na maganda ang buhay ng mga Pilipino. Ayaw nilang mapunta sa atin ng West Philippine Sea. Ayaw nilang manaig ang freedom, kampo ng kadiliman. Ang gusto po, kasamaan, kadustaan ng mga tao. Kawalang katarungan, panggigipit, pumatay ng tao ng walang due process. Kaya nagkukumahog si Sara na ideklara ang tatakbo sa 2028. Yun, kung papayag ang pong may kapal. Nasaan yan, 3J Shop ka? Nasaan yan? Nasa Senado at saka Kongreso yan. Itang ina. Friend Shermy Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out mga friend, ha. Pastor Jun Lagon, shout out. Eman Escalona, condolence, ha.
Sabi ni Prince Sherby, no? Serox, dalawa lang po ang kapupuntahan ni Tuliling Sayad, ano po? Tagumpay or Nganga. Kapag siya po tulad nga ng sinasabi mo, nakapasok lang bilang kandidato, sino po sa palagay mo ang dapat bitayin at sunugin ng taong bayan, Serox? O edi yung mga ulol na nagprotect. O edi siguro naman, Serox, kilala mo na kung sino yung mga buhaya na sobrang luwa ang mata. Ano po? Kilala ko yan. Si Luwa Mata. Siya lang po ang wala ng iba pa, Serox. Ang dapat pong gawing abo at itapon sa West Philippine Sea. At nang siya po ay tuluyan ng maglaho sa mundo ng puro kadiliman, Serox. Sa mga nangyayari pong sobrang kaguluhan ngayon po sa atin, Serox, iisa lang po ang itinuturo ng ating mga daliri, Serox. Siya lang po ang tunay na kriminal at salarin kung bakit po tayo nakalubog lahat sa kumunoy ngayon. At sa mga taong katulad niya po na walang nahalang ang bituka at kaluluwa, nakamiyembro po ni Satanas kasama na po ang pamilyang Dutae. Kung hindi po sa kanila at sa mga bubotante naniwala po sa sinungaling nilang mga dila, wala po sanang sobrang kasukasukang argumento na nakikita at napapanood po natin araw-araw. Ang problema, Serox, damay-damay po lahat dahil sa sobrang dami po talaga ng tanga. Yun nga ang problema eh. Hanggang ngayon, maski sa Amerika, hindi mga scientist. Wala pa ba kayong na-discover na gamot dito sa virus na to? Tanganisim virus. Nako, ewan ko sa inyo, mga engot. Puro kayo walang tamang pag-iisip at puro mga walang kadala-dala. Daming nagdudusa dahil sa puro kayo mga ewan. Ewan ko lang, Serox. Pag hindi sumiklab ang malupit na digmaan kapag yung si Sayad Tuliling talagang nanalo dahil tinatrabaho talaga ng kanyang mga mukhang kwartang mga alipin. Galit na si Tia Deli. Pero mas naniniwala po ako sa kapangyarihan po ng Diyos, Serox. Sinabi mo pa. Alam kong hindi po itutulot ng Diyos na ang bansang Pilipinas sumakamay at sumailalim sa kawatang Hudas at impyerno. Marami po talagang halang ang kaluluwa na susuporta po dyan, Serox. Yun nga, nangunguna na si Madam Babalina at lahat po ng may kaso ngayon na talagang sobra pong umaasa sa Tuliling Sayad na tumatakbot mananalo. Para po sa lahat ng mga puganteng kriminal, muli ay malaya at mamayagpag sa pagkakalat po ng dilim at puro kahudasan para sa bayan. Kaya dasal at manalig lang po tayong lahat kay Lord, mga kawaryo. Sobrang kawawa na po ang ating bansa kapag tayo po ay napasa ilalim pa sa kamay ng mga hukbong halang ang bituka at maging Republic of China ang ating pong nagdurusang bayan. Mauna na po sana silang matunaw bago pa po tayo mapasa ilalim ng mga demonyong halimaw sa banga. Ikaw, Sayad, sana bawas-bawasan mo yung kaimpaktahan mo na leche ka. Dapat sa'yo, bitayin ka na at nandi ka na makapagmirwisyo na buwisit ka. Tapang talaga ng apog mo. Lumayas-layas ka nga dyan at baka mapalaklak na naman ako ng lusartan dahil sa'yo nabuwisit ka. Yung mga napagagaling na tagapagtupad po ng batas. Pagpatupad po ng batas, ano ba mga sir? Tayo po ba talaga tagapanood na lang palagi ng mga bulok na patalastas ni Madam Sayad? Kilos-kilos naman mga sir. Di na po siya nakakatuwa. Puro lang po tayo pangako, walang lupit na mga aksyon. Nakakasura na po. Pinanonood mo pa ba yan, Tia Deli, yung mga sila Blackjack? Sayang yan. Lulupit ng hawak ninyong mga pwesto. At lalaki po na sweldo nyo, mga madam, mga sir. Wala po kayong ma-deliver na kami naman po matuwa-tuwa at masiyahan. Purgang-purga na po kami sa kalalaklak ng Rusartan. Puro kadiliman pa rin po ang aming nakikita. Mas nauuna pa ang
pagdeklara ng eleksyon kaysa sumagot sa mga naghambalang na akusasyon. Totoo, hanggang ngayon, puro pang uuto at pambubudol pa rin ang inaatupag. Ewan ko sa inyo, mga leche, mga buisit, kinam, tiyadeli. Ted, shout out Ted ha. Kung makatakbo lang si Sara Caroque, ibig sabihin yan, kasalanan na naman yan ni Garcia. Dapat si Garcia ang tanggalin sa Comelec at patakbuhin habang hinahabol ng ulol na aso. Pag nakita ko si Garcia, sakit na tenga ko dyan. Dapat si Macalinta lang pinuesto dyan. Oo, yung abogado ni BP Lenny. Talo naman yung si Garcia sa kanya, di ba? Wala lang pagsasabi niyan. Nagpuprotesta si Bongbong. Talo naman siya, di ba? Kay Atty. Mac. Ted, shout out Ted. Digong, alam namin na nagtatago ka dyan. Lumabas ka na. Mga ulul. Wala ako dito. Yan ang halimbawa ni Digong. Nang sulatan siya na hindi niya kinikilala ang ICC ngayon. Di ba? Ted ulit Si Tony Eso, kung ano-anong sinasabi, dadalaw daw si BBM sa Naga City at liligawan si Mayor Lenny sa February 21 itong taon. Ngayon, inulit na naman niya na mahuhubaran si Sara sa Kongreso. Kaya't wag daw nating kaligtaan na panoorin ang impeachment. Sana nga. Eto mga friend, takot si BP Lenny, sa totoo lang, na tumakbo. Pag si Sayad ay nakapag-file ng candidacy. Ibig sabihin, hindi siya alam niya kung ano na ang mangyayari. Sa ganyang klaseng sistema na kinakaharap niyan, malulusutan niya yan? Di ba? Ted ulit Dapat sana kasuhan ng pamilya Dutae para maalis sa numero 1 problema sa Pilipinas. Okay, Excellency. Good morning, Xerox. Elizabeth Iscario. Ang tapang pa din ng Digong na ito. Mayabang at lumalabas na di daw niya kinikilala ang ICC. Wow ha. Diyan siya mabubuking kung gaano siya kasamang tao. Na kahit matanda na, demonyo pa din ang utak nito. Totoo. Kaya dapat lang diyan na siya mamatay at pagdusahan ng lahat ang kasalanan niya sa ating bayan. At walang awang pagpapatay sa mga Pinoy. Totoo yan. Ha? Elizabeth Iscari ulit. Ito naman si Sarang Buwang. Nung pa man, gusto niyang maging presidente ng ating bansa. Wow ha. Akala niya, kaya pa din nilang lokohin ang Pinoy. Walang problema sa Pinoy. Ang problema yung makina At kagaya ng mga DDS na yan at mga pro-Duterte, sana maging matalino naman ang mga botante sa susunod na eleksyon. Kaya lang, marami pa din mga walang utak at bulag sa ang mga yan. Yung iba naman, pera-pera lang. Ganyang kababaw ang utak ng mga yan. Totoo yan, Elizabeth. Marila Pabianak, shout out Eddie Luna, shout out. My friend. Busy si Eddie Luna. Marilo Pabiano. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Napapanahon ng mapanagot ang mga umabuso sa kapangyarihan pero talagang pinipiga ang mga remedies upang di matuloy ang confirmation of charges. Diba? Ganyan talaga yung mga abogado. Sabi ko maski si Satanas, ipagtatanggol ng mga putang inang yan dahil sa pera. Until now, pinahihirapan pa din nila ang mga Pilipino sa pagkuha ng hustisya. Kaya nararapat lang na doon na siya litisin. Kasi talagang mahirap makamit ang hustisya dito sa ating bansa. Totoo yan. Gandang itapik yung mga boss yung interview ni, yun nga sana Sana makaisa pa ako mamaya. Yun gusto ko itapik Yung interview ni Idol Christian Esguerra kay Dean Santa Maria, ang ganda. Oo. Ben Torres. Panoorin niyo po, ang galing nung pagkaka-explica ni Dean Santa Maria. Yung dati Dean ng College of Law ng FPU. Galing nun. Tagalog na Tagalog. Ang ganda talaga. Talagang sinabi niya kung anong uri halos ng batas dito sa Pinas.
ang pampolitika dito. Grabing Bentores. Lalong tatagal ang kulong ni Digong kung hindi siya tadalo sa mga hearing, di ba? Malay mo, Bentores, baka maski hindi siya dumalo, sentensya na siya. Lalo na, ayan na, si Bongo. Mapupulutin na lang pa si Bongo. Hindi raw siya mag-a-absent. Saan yung warrant pa si Bongo? Padala mo na ICC at dyan lang siya, di ba? Magkikita-kita talaga rito. 3JCO po, alam mo, Sir Rox, feel naman talaga ni Sara na mahina siya Maingay lang siya, kaya akala mo, popular. Pandaraya lang talaga ang mga pagpapanalo sa kanya sa 2028. Yung brutal na violent na pandaraya. Totoo. Hindi yung regular na pandaraya ang ginagawa tuwing eleksyon. This time, dahil si Sara ang nakataya with the help of China and DDS, brutal ang nadayan. Maski nung nakaraan naman, brutal din yun. Pero Sir Rox, may 2 years pa naman bago ang eleksyon, kaya marami pang nangyayari sa kaso ni Sara. Malay mo, di siya makatakbo talaga. Impeachment nga ang maharang lang dyan. Pag hindi na impeach, tapos na. Malinis na siya. Kakilabot, di ba? 3JCO po, Sir Rox. Imagine mo lang ang team itim ng Sara Amy sa 2028. Nakakilabot, di ba? Sa kulay na lang talagang maiitim na mga balak ng kampo ng kadiliman. Walang balak mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, kundi ang paghigantihan ang atupagin. Yung ba ang magiging presidente ng 2028? Nakakaloka, di ba? 3J Shop ulit to. Sir Rox, kahit pa anong excuse ni Gong D na di niya ire-regulate sa ICC sa ayaw at sa gusto niya tuloy ang hearing. Yun nga. Kung kailangan i-wheelchair siya, di sige. Yan naman ang kanilang favorite drama. Kung di niya i-recognize ang ICC, bakit tanungin siya kung ano ang pangalan niya. Yun nga, kaya nga bobo Sumagot siya kunwari, nanginginig ang boses na wala na yung tapang at tao. Dapat nga, umapir na siya sa hearing para pagmumurahin na niya ICC, duruin niya, sigawan niya, di ba? Yan ang gusto niya gawin. Heto na pagkakataon niya. O bakit naman siya nag-iinarte? Duwag nga yan, sabi ni Carbonell at saka ni Sentry. Matapang lang yung bunganga niyan dahil marami siyang tao. 3JC po dito. Sir Rox, sana bigyan naman ni Sara ng moral support si Gongs D na sasamahan niya ni Bongo at Bato dyan sa dahig. Ano ba yan? Siya na lang ang makakulong tapos yung mga parties niya nasa labas. Unfair, di ba? Dapat ito ang inaasikaso ni Sara Hindi yung kung anong walang kakwenta-kwentang sinasayang niya ang pasweldo sa kanya. Totoo yan, friend. Mission accomplished, mga bossing. Hanggang bukas po muli, mga friend. Sana nagustuhan niyo yung ating kwentuhan, mga boss. God bless.